Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po ang problema po natin sa Kongreso. Kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin. Napakarami natin mga batas na kailangang ayusin, subalit hindi po Eto, panoorin natin ang mainit na sagutan ni Richard Gomez versus Erwin Tulfo. Mukhang nasupalpal si Idol Erwin Tulfo nyo. Mukhang nadamay pa yung kapatid na si Raffy Tulfo. Eto. kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Tama po. Napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech niyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong bypass, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. Congratulations po at inabi nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. Hindi pa po ako senador, Your Honor. Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative, hindi pa po ako senador. Do, tumatakbo po ako senador, nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman. Correct. Ako po ay member ng AXIS Party List at hindi po ako senador. Baka ang inyo po ibig sabihin, yung aking po nakatatandang kuya po, siya po yung senador. Pangalawa, kaya ako nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. Salamat. Salamat, Mr. Congressman. Sinabi ko lang po yung sinabi niyo na gagawin niya pagdating niyo po sa Senate. Inulit ko lang. What were you again, Mr. Speaker? Deputy Majority Floor Leader, Mr. Speaker. Deputy Majority Floor Leader. I'm very sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. I am aware, Mr. Speaker. Oh, you are aware, Mr. Speaker. Thank you. If you're aware, Mr. Speaker, then what was the purpose of the privileged speech? I don't know if my distinguished colleague was present when I was mentioning an amendment on Section 21 of RA 9165, particularly exempting the media from being signatories in drug-related operations, particularly on confiscated items, Mr. Speaker. All right. Thank you, Mr. Speaker. The reason why I wanted to ask the good gentleman is because, you know, RA 9165 was passed already in the last Congress. And during this Congress, it has also been amended. And in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up. Can you repeat that, Mr. Speaker? Tagalogin ko po. Aware po ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po ang problema po natin sa Kongreso. Kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin. Napakarami natin mga batas na kailangang ayusin, subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay mabilisan pa para kaagad po ito ay ma-review at magawan po natin ang paraan dahil ito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating Fourth Estate, Mr. Speaker. Tama po. Napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech niyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong bypass, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look into this, maybe push on and convince our counterparts in the Senate to pass this law immediately. Matatagalan pa po tayo kasi dadaan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, ay isang taon na naman po yun. Congratulations po at inabi nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong hinihiling ninyo na tanggalin natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165, matagal na po naming tinabaho ito sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. Ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo, sana nga po mapabilis natin ito sa Senado dahil Senado po, hindi ko alam, pero baka pwedeng kayo na po magsalita. Baka pwedeng kayo na mag-privilege speech. Pakisabi na bilis-bilisan po para itong hinihiling natin
na ma-amend itong Section 21 ay matapos na. Alam niyo ho, I will just have to correct my colleague. Hindi pa po ako senador, Your Honor. Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative, hindi pa po ako senador. Do, tumatakbo po ako senador, nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman. Correct. Ako po ay member ng AXIS Party List at hindi po ako senador. Baka ang inyo po ibig sabihin, yung aking po nakatatandang kahuya po, siya po yung senador. Pangalawa, kaya ako nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. Nabilis-bilisan po nila dahil ito po ay hindi pa naman batas. Habang ito hindi pa batas, ala hong saysay ang pagre-review, wala hong saysay ang pagtanggal ho natin ng section na yan, section 21, kung hindi pa naman po ito batas. What I am trying to point out, Mr. Speaker, I guess we have to do something about it. And para marinig ko, kaya ho tayo nagpa-privilege of speech para marinig po tayo sa Senado na we are waiting for the decision, Mr. Speaker. If I can only do a privilege of speech in the Senate, then I will do so. Unfortunately, I'm still here, a member of 19th Congress, Mr. Speaker. Salamat. Salamat, Mr. Congressman. Sinabi ko lang po yung sinabi niyo na gagawin niyo pagdating niyo po sa Senate, inulit ko lang. But Mr. Congressman, we do something about it. We have done something about it. In the committee level, ito pong Section 21 na hinihiling ninyo ay wala na po. Alam niyo ho, Mr. Speaker, ito po ay nasa committee level at tulad po ng sinasabi ko, kaya ko nga po, I am pushing for it. Bilis-bilisan po natin. Marami po tayo mga batas na pending po ngayon. Hindi lang po itong 9165. Marami pong kailangang revisahin, reviewin. Ang kailangan lang po natin ay bilisan po dahil ang taong bayan ay nag-aantay po at hindi po tayong ika nga ay pwedeng manahimik o kaya mag-relax dahil po nakatingin po sa atin ang ating mga kababayan at gusto po nila na bilisan ang pagpasa, pag-review, whatever, ang ng mga batas po natin, Mr. Speaker. Therefore, Mr. Speaker, I think the correct manifestation should be, since the requested section is to be amended, and it has been replaced already, Mr. Speaker, is that the correct manifestation should be, we request that the Senate should fast-track this House version of RA 9165. That, I think, is the correct manifestation, Mr. Chair. I will take that, Mr. Speaker, but what I am saying is that the reason why I stood up today to remind not only our members here, but also our counterpart in the Senate, because I am sure they're also reviewing what we're doing here and watching us to fast track. Kung meron man, kung nandyan na po sa kanilang mga kamay, na bilisan because we cannot dictate them. We can only suggest, Mr. Speaker. We can only tell them and inform the public that we already did this. Tama po ang ating kasamahan na sinasabi niya pong ni-review na po yan, inalis na po yan, para malaman po ng taong bayan na wala na po yan, wala na sa kamay natin yan po, ay nasa kamay na ng Senado para bilis-bilisan po nila. And that is the purpose of my privileged speech this afternoon, Mr. Speaker, my dear colleague. Sir. Thank you, Mr. Speaker. Oh, I thought amending Section 21 was the main thrust of the privilege speech. I didn't know it was to fast-track the House version of 9165. But nevertheless, Mr. Chair, yun na rin po ang hinihiling natin. Since yung nire-request po ng colleague natin na tanggalin po sa Section 21, yung pagsama ng media, kapag po nag-inventory sa mga bypass, sa mga nahuli na ay wala na po sa committee level. Wala na po, pumasa na po sa atin. Sana po, another privilege speech from our good colleague will tell the Senate, bilis-bilisan nyo naman, kasi binilisan na po namin. I wish I can, we will do that, Mr. Speaker, para makarating po itong ating mensahe sa kanila. Hindi naman natin pwede sila pong utusan, Mr. Speaker, kundi tayo lamang po ay pwede nating sabihin na nag-aantay po tayo. Kung naipasa na po natin dito sa Kongreso, then ang problema po ay nandoon. I guess we'll have to do or I have to make another privileged speech, Mr. Speaker. Ako, si Erwin Tulfo mukhang hindi talaga kakayanin ang talino ni Richard Gomez. Ano kaya sa tingin nyo? Ito kasi si Erwin Tulfo, dahil sa kapatid niya, syempre, at marami silang followers, kaya pasok po ito sa mga survey. Pero marami pa rin ayaw sa mga Tulfo. Ang sabi ng iba, tama na, may isang Tulfo na at mukhang hindi nila nagustuhan
yung pananahimik ni Raffy Tulfo ngayon. Tapos dadagdagan pananahimik tungkol doon sa mga issue, 'di ba? Para daw sa mga mahihirap. Tapos yung sa PCSO, tuluyan ngang nananahimik. Tapos dadagdagan pa ng Erwin Tulfo. Dadagdagan pa ng Ben Tulfo. Dalawang tumakbo ngayon bilang senador. Pag makapasok yung dalawa, 3 Tulfo sa Senado. Sana Tapos, ayun, kita naman natin, matapang. Matapang kung kaya nila. Pero, opinion ko lang may mga bagay na mukhang tameme sila. Yung iba, hindi din kontento dito sa mga Tulfo. Dito naman sa nangyaring sagutan, mas believe talaga ako kay Richard Gomez kaysa dito kay Erwin Tulfo. Tama na. Tama na yung isang Tulfo. Dadagdagan nyo pa, mag-iingay lang yung mga yan, tapos tameme lang sa huli. Kayo, dadagdagan nyo pa ba ng 2 Tulfo o kahit isa lang ang maidagdag nyo sa Senado? Hindi ba natin pwedeng pagbigyan yung iba, kagaya kay Marcoleta, kagaya kung sino man yung karapat-dapat na inendorso ni dating Pangulong Duterte? Yun dapat ang iboto natin, di ba? Kaysa Tulfo, atapang-atao, pero pili lang. Atakbo pag malaki atao. Anong masasabi niyo po dito? Iboboto niyo pa rin ba si Erwin Tulfo sa pagkasenador? 2025 election, malapit na yan. May isa pang Tulfo, Ben Tulfo. Hanggang dito lang, thank you. Bye-bye.